Nako, wala lang. Ayan. Ano ang tinuturing kong wala lang? Yung maingay na mga nagpapakilalang oposisyon or maingay na galit sa administrasyon, lalo na ang mga DDS at kung sino pa dyan, wala naman hong nangyari. Kumbaga sa nitong nakaraang weekend at saka itong SONA, nilabas na lang nila yung kanilang mga saloobin pero walang impact. Hindi gaanong humakot ng tao, hindi masyadong tinanggap ng tao, dahil sabi, hindi sinuportahan. Yung sinasabi nilang pulburon na naman, alam mo yung pulburon video na yan, fake na yan. Yan ay gawa-gawa na. 2 taon na yung pinag-uusapan, tapos ginawa nila ngayong kahapon ng tungkol sa SONA, nilabas nila. Di ba, wala nang kredibilidad at higit sa lahat, lalo lang nakasira sa kanila. Isipin mo, Pilipino ka, ilalabas mo yung paninira sa Pangulo ng Bansa sa araw ng SONA. Diba, anong klaseng galaw yan? Talaga bang Pilipino pa kayo? Pero sa kabila po ng inyong maituturing nating yung kawalang respeto sa Pilipinas at sa Presidente at sa mga mamayang Pilipino, effect. Wala. Kaya nga nakablock ako magluksa na lang kayo. Wala talaga. Sa tulad na sinabi ko sa nakaraang mga video natin, pagod na, ayaw na, sawang-sawa na ang tao sa pamumulitika, sawang-sawa na ang tao sa paninira, wala naman kayong maipakitang konkretong pagpapatunay. Yung fake video nyo o yung pulburo nyo, fake video. 2012 pa yan, ang layo-layo ng mukha sa personalidad ng ating Pangulo ngayon. Akala ko pa naman yung inyong sinasabi nyong video yan, akala ko pa naman bago. Akala ko pa naman nung Pangulo na ang Presidente. Kaya walang kwenta yan kasi kung totoo yan, na hindi naman kapanipaniwala ang itsura, 14 years ago, ano yun? Sabihin natin totoo, pero malabong-malabong ang katotohanan. Ano mayayari 14 years ago? Yung Presidente ay umupo noong 2022 pa. Di ba? 2022. Di wala. 14 years ago na video. Kaya nga parang wala talagang dating. Hindi yan gusto ng mga matitinong Pilipino na puro na lang paninira. Okay? Ganun pa man, ano man po ang mga banta, kung yung mapapansin, halos 1 linggo ang ingay-ingay ng mga DDS vlogger, yung mga anti-Marcos vlogger. Siguro yun ang utos sa kanila ng kailang producer at director. Yun ang script, banatan ng gobyerno, takutin ng mamamayan. Ay wala naman Nag-rally dun sa may EDSA Shrine, mag-isa dun si Morales. Nanawagan ng tao na sumuporta, wala namang pupunta sa kanya. Bakit naman siya susuportahan? Ay sabi ng Pangulo pambansang liar yan. Di ba sabi ng Pangulong Marcos, pambansang liar, ba tayo maniniwala dyan? Totoo yun. Parang gano'n dating, wala naman napatunayan. Tapos nag-rally sa Liwasang Bonifacio. Mas marami pa yung puno kaysa sa rally. Di ba? Pagkatapos, meron pala doon sa loob ng rally, ang sigaw, BBM. Nasingitan pa kayo ng mga pro-government, ang sigaw ng mga tao at yung placards, pro-BBM. Naloko na. Di ba? So, huling-huli. At sagad na yung kailang lahat ng ginagawa, effect. Okay? Hindi naman pangangantyaw ito. Sinasabi ko lang ito totoo dahil minomonitor ko. Pero ayaw ko nang ipakita sa inyo ang kailang mga video at mga pinaggagawa kung ano. Dahil kakaunti naman sila, magiging publicity lang. Ang akin dito, analysis, opinion, interpretation, nakakaunti sila. Hindi tayo mababahala dyan. Wala na talaga sila. Yung sinasabi nilang pulburon video na sinasabing magugulat ang marami, sila lang ang nagulat. Sila lang ang nanakot sa kanilang sarili. Sila lang ang nagulat na kailang grupo, kakaunti na nga sila. Ang majority at matitinong Pilipino, dead man na yan. Bali, wala yan. Dahil nga, halos 2 taon tinatalakay, kaya kung may lumabas man ngayon at inilabas nilang ganon, hindi nakapanipaniwala. At walang epekto yan sa business community, national security, dahil alam na ang galaw. Ang galaw nila, gusto nilang palitan si Pangulong Marcos. Ang plano nila, agawin na ang kapangyarihan at ibigay kay Sara Duterte. Ang problema, si Sara, hindi naman sang-ayon sa ginagawa ng mga DDS. Ayaw nga ni Sarang
ikampanya yung mga DDS senador eh. Ayaw nga ikampanya ni Sara Duterte, yung mga kandidato ng DDS. O, di ba? So, ultimong si Vice President na gusto nilang iupo. Kung matatanggal si Marcos na malabo pa yan sa tubig ng Pasig River, malabong mangyari matanggal si Pangulong Marcos, ay ayaw din sa inyo, ayaw din sa kanila kayo suportahan. Paano? Kaya hirap na ang financer, ang producer ng mga anti-Marcos. Pati yung mga vlogger ng anti-Marcos nag-aaway-away na. Nagsusumbata na. Nagbabanata na sila. Kasi lahat ng script nila palpak. Lahat ng sinasabi nila hindi naman makahikayat. Ang layunin kasi ng mga vlogger ng anti-Marcos ay manghikayat ng tao. Maniwala ang tao. Hindi naman makapaniwala ang kanilang mga dating. Kaya ang mga tao hindi nila ma-recruit. Alam ng mga tao na mayroong producer, may director, may financer ang mga galaw nila na anti-Marcos. Kaya sunog na kayo. Tumigil na lang kayo, sumama na lang. Magkaisa. Sabi nga ng business community, sabi nga ng business sector, malakas ang dating ni Pangulong Marcos sa mga Pilipino at sa mga business community dito at sa abroad. Kasi may magandang programa at policy sa ekonomiya at independent foreign policy na kailangan ng mga negosyante. Kailangan pagkakaisa, pagkakaibigan, magtulungan. Ayaw nila ng away. Ayaw nila ng may discrimination. Si Pangulong Marcos walang discrimination sa kahit anong sektor. Sektor ng business, manggagawa, farmers, mangingisda o anuman sektor. Kahit nga politika eh. Walang discrimination. Kahit na anong kulay ang pinanggalingan, kahit anong political party ang pinanggagalingan at inaaniban, kinukuha ni Pangulong Marcos kung sa tingin niya makakatulong sa kanyang administrasyon. Yan ang leader, yan ang presidente na kailangan natin. Hindi napipikon, hindi nagmumura, walang discrimination, lahat gustong kakampi, lahat ginagawa ang lahat. Yan ang kailangan natin. Kaya sa akin pong tingin, yan din ang dahilan kung bakit maitim na ang mga pangarap ng anti-Marcos. Kaya nga naka-block tayo ngayon. Dahil maitim na, halimbawa ng itim na ito, ang kanilang bangungot at pangarap na makapang-agaw ng kapangyarihan. Wala naman susuporta na matino sa ang agenda ay mag-take over, mang-agaw ng kapangyarihan. Di ba? Ang pagpapalit ng Pangulo during election at ang eleksyon sa pangpanguluhan sa 2028 pa. Kaya suportahan na lang ang nakaupong Pangulo, panalo ka. Pero pag ikaw ilalaban sa kasalukuyang gobyerno, mag-isa ka. Kung meron man kayo, paliit na ng paliit. Kasi ang mga Pilipino, gising na, pagod na, ayaw ng paggamit. Ang nagagamit lang ay yung dala ng kahirapang nababayaran nyo. Ma-vlogger man ito o sibilyan. Ang problema ay hindi pa nakakarating sa mga iniimbita nyo sa mga rally ang tamang bayad sa kanila. May nagreklamo eh. 150 lang nakarating eh. Pangakong 1,000, 1,500. Hindi nakarating. Kinupit pa ng mga mangungupit na loko na. Sabi na nga ba, kaya nga maitim pa sa suot kong ito ang inyong mga galaw. Mag-isa kayo. Ang taong bayan na majority at matitino, pabor sa gobyerno.